Isinailalim na sa state of calamity ang Zamboanga City dahil sa epekto ng El Nino sa syudad. Samantala, epekto ng mainit na panahon, ramdam na rin maging ng mga alagang hayop ayon sa isang veterinaryo. Narito ang report ni Krisa Dapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Naabutan ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang residenteng si Enelyn Sayrula ng Barangay Rio Hondo, Zamboanga City, dala ang 20 maliliit na galon para bumili ng tubig sa Barangay Kawa-Kawa. Bumiyahe pa si Enelyn ng halos 4 na kilometro para lang makabili ng tubig dahil 3 araw na raw walang tubig sa kanilang lugar. Ay nako, ang hirap talaga, ma'am. Kasi kung wala tubig, hindi ka makakain. At saka, madami yung mga damit. Ayon sa Zamboanga City Water District, sa 60 barangay na sinusuplayan nito ng tubig, 51 na ang nakararanas ng water rationing. Sa tala ng ZCWD, bumaba sa 74 meters ang water level ng Pasunangka Water Treatment Plant na nasa critical below normal level na ito kung ikukumpara sa 74.20 meters na normal level. Ang nasabing water treatment facility ang nagsusupply ng tubig sa East Coast at Central Business District ng lungsod. Dahil sa nararanasang kakulangan sa supply ng tubig, isinailalim ng Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Office sa state of calamity ang Zamboanga City simula kahapon March 5. And City Water District, they have the resources they can utilize at the Quick Response Fund. Of course, mga barangay, given that mga most affected, they can utilize the QRF funds, no? Of course, subject na limitation imposed by law. Gayunpaman, may mga water tanker ang ZCWD at ZCDRMO na handang mag-supply sa mga barangay na walang tubig. Ayon pa sa ZCWD, ang water rationing ang nakikitang paraan para matugunan ang kakulangan ng tubig sa syudad. Samantala, ayon naman sa Provincial Veterinary Office sa Batangas, mas dobling init ang nararamdaman ng alagang hayop dulot ng tagos sa laman na tindi ng sikat ng araw. Kaya kung mapapansin daw na hindi umaalis sa isang lugar ang alagang hayop, senyales na raw na stress na ito ayon sa isang veterinaryo. Pwede din na hindi sila masyadong kumain kasi kapag kumakain, magre-resulta ito sa heat increment of metabolism, tataas din yung body temperature. Bunsod nito, bumababa ang resistensya ng mga alagang hayop. Kahit daw ang mga hayop, tinatamaan din ng heat stroke at kung mapapabayaan, pwede nila itong ikamatay. Kaya ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS nagpaalala sa mga fur parent na dapat bantayan din ang pagbabago sa ikinikilos ng mga alagang hayop. Ilan sa mga bagay na dapat gawin para iwas stress ang alaga ay siguraduhing may malinis na inuming tubig ang mga ito. Tiyakin din daw na may proper ventilation kung saan namamalagi ang alaga. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Krisa Dapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News.